nagkakaroon tayo ng taunang gathering para pag-usapan yung biggest issues of the year, the biggest corruption scandal in Philippine history. Wala pang tumatayong isang leader yung oposisyon. Sino ba mag-harness nito? Sinasabi nyo na dapat merong ganyang investigasyon, merong ganyang kaso, Diba? hindi gawin nyo. Nakaka-disappoint. Kung alam ng presidente kung anong mangyayari sa kanya in the next 3 years. Diba? Well, you have a political crisis, you have the corruption issues, then may fiscal crisis ka pa, babagal ang growth ng economy, kung walang hustisya. So pwede rin magkaroon ng economic crisis next year? Yes. Parang gusto niyo sabihin, ang sama ng hinaharap ni BBM, kayo talaga. Hindi, grabe. Lame duck. Bayaran kami ni Ako BBM. kawawa yung susunod na presidente. Yes. Grabe. Utang, stunted human Hindi capital. mo ba na-realize binibigyan mo ng bala yung mga DDS? Ayan na, meron na kayong pwede ibato kay BBM. Dami na. Kagabi pa ako nagbibigay ng tips sa kanila. Di ba sabi ko, pa-impeach nila sa BBM Yan pala bayaran ni BBM. because of, incompetence. Di ba? That resulted in betrayal of public trust. Gross incompetence. Diba? Meron na article sa impeachment eh. Yan na. Sabi ko nga, lalagay ko na sa Google Doc eh. Oo, bigyan nyo kay Pulong. Sige nga. Baka si Marculeta, nanonotes na. Oo. Oo, pwede Kaya, i-invite. lubayan nyo na yung mga banat nyo, ha? Mga banat nyo kasi, lubayan nyo Huwag kang na. ganyan. Tinutulungan na nga kayo, eh, no? Libreng to, consultancy. Pag chinarge ko sila. Ang problema, hindi sila nag-cooperate based on logic eh. Kasi pag gumamit ka ng logic, hindi mo na sasabihin na, hindi nga pala ito, bayaran ng BBM. Sitin mo yung arguments para sa articles of impeachment, binigay na sa atin. Dinlatag no? Pero anong makikita natin dito sa parating na taon? Itong napaka-eventful nitong nakaraang taon. Grabe. Ang dami nangyari. Para yung Diba? isang dekada worth of political events nangyari in 1 year. From the GAA, to the impeachment, to the ICC. Ito yung midterm elections. Half a year. Ang dami, no? Kaya nga napaaga yung lame duck year sa BBM. Yeah. Then tanong, does he still have enough in his tank to reach the finish Well, line? nagkaroon sila ng breathing space nung nagbago yung tono ng Iglesia, nung tumayo yung military sa constitutional framework, no? At yung Catholic Church ay nireject yung any extra constitutional effort. Pero for how long to, Senedo? I'm not sure. Pero, sinasadya ko nga, para hindi masubo. pero decidido eh. Tinuloy talaga. Ayan, 70 pesos yan. Masarap ba? Panalo ba? Pwede. May laban ha? Di ba bawal sa diabetes yan? Ano naman bawal dyan Hindi naniniwala si Sen Edu sa konsepto Pharma. ng bawal at di bawal. Mga constructs lang yan. Wala ko sa bawal ng pag-ibig lang siya, hindi naniniwala. Mga social construction. Pero ako, tingin ko, merong yung survival ni BBM, malamang mangyayari dahil sa isang napakagaling na desisyon na ginawa niya. Ano yun? Pinili niya si Sara Duterte na Vice President niya. At saka hindi niya pinapausad yung impeachment. Yun. Diba? Yung biggest safeguard niya. Hindi kasi safeguard kasi pag tinanggal mo si Sara Duterte papalit eh. So, Diba ba, military, hindi yan papayag sa installation ni Sara. Bakit naman? Ayaw na rin sa pro-China? Because sa usapin ng foreign policy. Ganun din ang business at saka simbahan, civil society. So, Speaking of Sara, parang siya, I get the sense na kampante sila. Diba yung messaging nila? Hintayin lang kayo 2028, Sara Duterte na uli yan. Kaya lahat kayo, Until worried lang kayo. we had the plunder case last Friday. ayan. well, yes and no. Dahil ang tingin nga, yun nga, isa yun. No? Ang tingin nila medyo gumagano bubuhay uli yung Quadcom. Diba? Tapos yung dalawang kaalyado nila sa Senado, malamang puli na ng ICC. Tapos yung mga ibang kaalyado nila, Kasuhan. posibleng makulong. Diba? Mismo yung kanyang kamag-anak, sisimula ng kasuhan. Diba? So, medyo papunta lang sila sa isang corner. Medyo sumisikip. Oo. Kaya, yung nangyari last year, na Oktubre, bago sumabog yung scandal sa budget, sa isang corner na sila eh. Nabago lang yung narrative dahil sa GAA. Yeah. Yun ang nagbago ng narrative eh. Pero nandun na sila. Kaya ngayon, pabalik ulit doon. Pabalik ulit doon. Kaya medyo
kinakabahan na rin. Tsaka marami tayong institutions na medyo dapat kinakalampag, binabantayan. So we filed the case sa Ombudsman. Ngayon, babalik sa Kongreso yung bola dahil pwede na naman mag-file ng kaso ng impeachment. But that's Feb. Feb 6. So meron pang January, February para sa Supreme Court. May pending appeal pa doon, ha? Yung Hindi record. pa gumagalaw. Tama. Ha? May tanong pala ako rito kay Sara, no? Kasi I think debatable ba yan, di ba? Kung pwede siyang kasuhan as a sitting vice president. Pero kung susundin natin yung argument na Duterte administration, pwede. Pwede. Kinasuhan nila si Letty. Hindi, wala naman talagang immunity Yes. as Vice No President. Pero hindi lang pwedeng, kahit na ma-convict siya, hindi siya pwedeng tanggalin sa pwesto. Yeah. Pero pwede siyang i-prosecute. Yeah. Okay. So kailangan intayin mo matapos yung term niya? Oo, pero malamang yan sa US. Sa atin kasi medyo mas limited yung ating history ng impeachments. Pero sa US, impeachable officers, which include judges, usually, pag na-convict na yan sa criminal case, o actually, pag pending yung criminal case, ginagawa ng basis yun para i-impeach ka. Kasi nga, criminal ka eh. Kailangan naman, obviously, pag criminal ka, basis yun to impeach you. Diba? So dito, technically, pwede makonvict si Sara Duterte, pero yung pagtanggal sa kanya, dadaan sa proseso. Dada na sa proseso ng Yeah. impeachment. Na actually, pwedeng sabay umandar. Walang prohibition. So may sinasabi si Dan, kasi may sinasite silang mga parte ng decision ng Supreme Court kay Marvick na related dito sa Ba't sabi niya, obiter dictum daw? Oo. You explain. Okay. Hindi siya yung main. Oo. Meron ka kasing dalawang klaseng statements na makikita sa Supreme Court decisions. Isa, yung actually nag-relate dun sa main issue na ni-raise dun sa ito yung ratio decidendi na tawagin. Ito yung main rationale for deciding the issues in the case. So sa kaso ng impeachment, halimbawa, lahat ng may kinalaman doon sa unconstitutional ba yung dinaan ng proseso ng House, etc. Ratio yon ang tawag. Kasi para ma-resolve yung main issue in the case, kailangan kang mag-pronounce ng ruling on that. Pero ang mga Supreme Court justices, dahil matalino sila, usually, sa isang kasong ganyan, madami pa silang ibang sinasabi. May side comment. Parang side comment talaga. Wala nang kinalaman dun sa main issue. Yan yung obiter. Yeah. Obiter dictum. Anong value no? Technically speaking, hindi siya binding on future decisions, pero meron siyang persuasive effect. Ibig sabihin, na-articulate niya na dito sa issue na to, na walang kinalaman dito sa dinidecide namin ngayon, tingin ko dapat ganito. So, posibleng in later cases, titingnan ng other courts yun at pwede nilang i-adapt, di ba, as part of other rulings. Pero habang di pa nangyayari yun, obiter dictum yun, hindi yun binding, hindi yun nagiging president, kumbaga. Pero parang reserve opinion yun. Parang reserve. Parang binibigyan ka ng preview kung yung justice na to sa future, tinanong mo yung question na yan, paano niya sasagutin? At actually, tingin ko, ito yung context nung kay Dan eh. Ang isang usual weakness na makikita mo sa mga hindi abogado o hindi masyadong familiar dun sa reasoning ng Supreme Court, magsasite ng mga kahit na anong lumabas sa desisyon, kahit na obiter yan, at parang sasabihin nila authoritative yan dahil sinabi ng Supreme Court. Not being aware na yung sinasabi ng Supreme Court, hindi yan lahat pantay-pantay. Basta akumaron sa kanilang bias. Confirmation bias. Exactly. Tawag dyan political. Ayan. Tawag dyan. Kaya kasi sinasabihan ni Bing ng mag-law degree ka muna. Hindi ako Bago ka- sinabihan nun. Si Hindi. Hidarin. Hindi ako. Sorry. Siya yung jobless. Hindi ako jobless na drop undergrad. Na komunista. Mostly, Napangit. Pero hindi bakla. Okay. May sinabihan bang bakla? Siya, sabi niya. sino bakla? Sabi ni Juan, buti na lang, hindi ka naging bakla. Kundi, pangit ka na bakla. Bakit? Pag pangit ba, bawal yung bakla? Parang hindi ka tatanggapin ng mga babaylan. Hindi ka na logic eh. Pero kayo, professor ng UP Law. Ha? Dati. Parang galit. Kasi, Parang kinakaya eh, no? Hugas ang kamay. naalala ko, ang kasabay Saka nag-UP School of Economics din daw yun. Graduate. Oo. kasabay ko sa Estudyante. kasabay ko sa faculty once upon a time, si Bing Guanzon, tsaka si Harry Roque. Nag-away pa sila. Talaga? Sino mas mataas yung boses? Hindi ko actually In napanood. terms of pitch or loudness? May lunch ka daw sa kung saan. May date. Sabi ko, on my way. On my way. Hindi, Ano yung from? Sa banja mo? Sino bang kadate natin?
Hindi, mga pare. Hahabaan pa natin to para... Talaga naman, ha? Mga pare, ha? Hindi, sige, pag-usapan natin para medyo may lakad sa Senado, nakakahiya, no? Basically, the prospects for this administration sa New Year. Nabanggit natin, man. Nakakatakot. Sabay-sabay, political, tas economic crisis. Hindi mo alam kung magsusurvive si BBM. Eh. Pero anong basa ninyo? Especially heading to 2028. Well, tingin ko yung economy will be bad. Yeah. Yeah. Worse than this year. Kalawa ay kung wala silang gagawin dito sa mga makukulong na big fish, tingin ko ay mismo yung mga dinedepensahan yung constitutional order, medyo gegewang yan. Which is the Catholic Church. Yeah. Kailangan may mapakita silang mapaparusahan within the system. Kung hindi magagawa yun, Yeah. yung mga seductive notions of RevGov or Resign All will be more compelling. No? Ikatlo, yung geopolitics. Tingin ko China will become more aggressive habang nakakagulo tayo. Yeah. It's a good opportunity para sa kanya. So, anong advice mo kay BBM? Go for the jugular. Dahil tingin ko itong mga Duterte, hindi sila maghihintay ng 2028. Akala ko, Ang tingin nila- magtipid-tipid muna ng chonky para ano. Tingin ko itong mga, ang tingin ng mga Duterte. Yan ang nasa payroll. Hindi ko expect. Talagang susunggaban na sila yung mga Duterte next year. Dahil na the urgency for them to do that. Oo. Kinakailangan nilang matanggal na si BBM next year. Hindi sila maghihintay ng 2020. by any means possible? Yes. Tama. So, feeling mo By legit fair yan means or foul. sa By hook or by crook. mala sa Game of Thrones talagang magtatanggalan sila. Hindi kasi ako naniniwala eh. Matatanggalan ng cabinet? Ano Silang dalawa, magpapatayan. In the sense na agawan talaga ng power. Yes. No, too much assassination attempts, too much ICC under the bridge. Ibig sabihin, sunog na yung tulay na yan. No? Tsaka yung mga Duterte are not the type of people na magkakalimot. Would reconcile. against light. Oo. Farmer yan, nagtatanim yan. Mismo naman si Sarah sinabi niya, hindi kami nakakalimot at hindi kami magpapatawad. Drag you to hell. Oo. Eh bakit parang petiks-petiks lang si BBM pag nag-respond? Hindi, kwan yun eh, karakter yun eh. Diba? Dati pa yan eh, nung nagsimula siya, diba? Yung karakter niya Ano talaga siya? Reverse, diba? Affable. Affable. Yun. Malamya? Oo. Parang yan ang euphemism sa Chill lang siya, chill lang siya. Chill lang, chill. So may economic crisis tayo, political crisis, may mga ganitong issue. Pero chill lang, chill. Existential battle, no? Oo. Pero chill lang, chill, ganun. Tapos may geopolitical threats Correct. ka, diba? So, Chill lang, chill. all of the above. Grabe yung next year, ha? Grabe yung next year. Tapos, the Democratic opposition is not yet that strong. Yeah. May vacuum pa ron. Ibang usapin kasi kung yung Democratic opposition is strong enough para i-harness itong mga contradictions na ito next year. No? Dahil sa 2027, kampanya na yan eh. Yeah. Kung magsusurvive ha, kung magsusurvive. Late next year, kampanya na yun. Oh. Yun nga, what should the Democratic opposition do? Kasi parang imagine ko rito may nagra-riot eh. Pero dalawang grupo lang. Pero yung alternative, parang gusto sumingit pero hindi makapasok to provide a real alternative. Anong dapat gawin? Well, political leadership, dahil ang ginagawa ng simbahan ngayon, nag-provide ng moral leadership. Hindi Yeah. sapat yun. So, kailangan ng political leadership. No? Kailangan may tao. Exactly. Dapat merong narrative. Dapat may vision, no? Yes, yun. At very defining ngayon na gumawa ng vision dahil nga itong dalawa, Marcos at saka Duterte, nag-unravel. Diba ito yung magandang opportunity eh. Kaso wala eh. So nga, sino yun? At paano susulpot yun? Ha? Hindi, ang kaibahan kasi, merong mga leaders eh. Kailangan lang nila mag-unite kung sino sa kanila. No? Sino yung magiging torchbearer? Sino yung viable, pinaka-viable. Yung Marcos kasi wala eh, at this point. Di ba? Yung independence, ayaw tumakbo, yung mga tulpo, etc. No? So, yung Tinklawan, naiiwan na merong mga viable candidates. But they have to unite sino sa kanila. At ano yung narrative na lalampasan yung kanilang limits, halimbawa ng 2022. Ano yung limits na i-break nila? So nakatali yan sa isang bagong narrative. Tapos yung mga katulad namin, kami na yung mag-organize. Pero mahalaga yung dalawang elements na yun.
The political leadership and the political vision and narrative. Lagyan natin na mas flesh and blood. Who do you think yung nag-step up so far? The usual names, diba? Risa Ontiveros, Risa. Kiko. Lenny Robredo, Kiko, tsaka Bam. Si So Bam. far, sino nakikita yung medyo nag-step up? Michelle Magno. Tingin ko kasi, Sorry, hindi ko na bang... Michelle Magno. tingin ko kasi ang default or by virtue of yung residual credibility niya from 2022, madami pa rin talaga nag-gravitate towards Lenny Lenny. Robredo. Pero tingin ko very very clear na yung yung signals from Lenny Robredo herself. Na for now, she chooses or she prefers to focus on yung role niya as mayor ng Ang important doon sa binanggit niya yung for now eh. for now. Bakit may qualifier na for now? Kasi ako Clear na yung signals. matagal kong nakatrabaho si Lenny Robredo eh. And 'di ba, nakita ko rin na kahit nasabihin na niyang eto na 'yan, minsan nasusway pa rin siya eh. And ang pinakamalilinaw na example niyan was 2022. Early on, 2021 na mas maaga, parang klaro that she was more interested na maging facilitator ng pagbubuo ng isang Sorry na, on the spot si attorney pa rin. Pero nung dulo, nung nakita niyang... Follow-up question. Oh, sige. Learning the lessons from 2022, hindi ba dapat Exactly. Agree ako. ayusin na yung ganyang decision Agree making ako. process? Agree ako. Pero Decide now, not in agree ako. 2027. Pero ano na to usapin na to ng ano yung personality ng tao eh. And eto to be perfectly honest, tingin ko mabigat sa kanya yung weight ng personal responsibility for Naga. Yeah. Yun naman yung reason kung bakit siya tumakbong mayor. She felt na kailangan kong preserve o protektahan yung legacy ni Jesse Robredo sa dagat. Pero ano Sa din tingin yun ko na for so many years napabayaan ko yung mga kababayan ko sa Naga. So I owe this to them. Merong ganon. Parang yung pinakamalaking challenge natin kasi even if she's the most viable candidate for 2020, hindi naman pwedeng pinipilit. Exactly. Kailangan yung leader nagsa-step up kung ano yung pangangailangan ng sitwasyon. Kaya nga ako, Diba? ang personal na paningin ko, nag-agree naman ako eh. One of the clearest lessons ng 2022 was you can't decide at the last minute. Yeah. Diba? Because you're playing too much catch up eh. So kailangan So kung sinasabi ngayon ni Mayor Lenny, kayo na muna yan. And she said that not once, not twice, but every time she has been So accept that with finality. Accept mo na muna yun, di ba? And May muna pa rin. accept na natin yun. Let's proceed with the process. Sige, pag si Lenny is not part of the equation, kung yan ang operation, so sino? Tatlo lang naman ang pagpipilian mo, di ba? Si Cielo. Unless meron ka, Doon ako sa mga unless trolls, ipili ka sa ng mga dark horse na out of the box na ano. Actually, confident ako yung Senate slate na 12. Pwede makabuo ng viable, winnable, alternative senators. Basta ang problema ko yung Tulo. political leader. Yung Yeah. tulo eh. Yeah. No, yun ang hinahanap ng mga tao. Tapos meron kang tatlo pang leaders, aside from Lenny, ng mga senador. Usually, ang mga senador, they have to play the game nung legislative mill. Diba? Hindi nila babanatan ang kapwa nila senador. Diba? Hindi nila, medyo may calculation yan eh. Dahil meron kang ginagawa for the next 2.5 years as a senator. So, itong hinihingi ngayon dito, may pagkakwanto eh. May pagka-zero-sum game eh. Itong leader na hinahanap mo. Ito yung plague on all your houses eh. Diba? Ito yung mag-anti-dynasty eh. Ito yung babanatan yung sistema eh. So marami siyang mga antagonize. At the same time, marami siyang makukuha. Pwede ko bang interpret na yung sinasabi ni Senedo? Sige. Because he's not speaking plainly. Ang dinidescribe niya, yung katabi niya. Ilang yun eh. Ang dami pang ganun-ganun eh. Para pa nanlilinis. So, Kasi ako. Sinasabi mo parang Miriam Defensor Santiago. Yes. Yung ano, na wala siyang concern. Yung kayang sipahin yung Wala siyang pintuan. concern sa mga bills, wala siyang concern sa mga sa mga esplanade, wala siyang concern sa mga mga bagay. Esplanade. Oo. Yung willing magkaso ng Ang concern niya, itong nangyayari ngayon na massive, unprecedented corruption, itong impunity, no, itong anti-dynasty na may opportunity ngayon, 'di ba? Itong invasion ng China, 'di ba, sa ating bansa. Kumbaga, kailangan mo ng ganun. No?
Yung hindi nagtitiptoe. Yes, hindi walking on eggs, di ba? Ang mga... Ano? Okay na. Ano yan ka mo? Baka baha pa sa probinsya niya. Pero more than, nag-agree ako na importante yung ulo. Lalo na in this moment. Kasi feeling ko yun ang pinakamalaking shortcoming nung progressive opposition ngayon eh. Yeah. Walang muka eh. And dahil walang muka, hindi na-feel yung credibility vacuum na nag-i-exist sa kasalukuyan. Kasi unprecedented opportunity to eh. Meron talagang nasuya ang mga tao sa trapo eh. Diba? Sa politics as usual eh. So meron talagang space para merong isang kumatawan, di ba? Doon sa ganung desire for someone na hindi ganyan, hindi magko-conform doon sa politics as usual. Pero aside from that, aside from yung leader na yon, tingin ko we should also be preparing for yung sinasabi mo kanina. Ang isang lagi kong naiisip dyan, yung naalala nyo nung unang term ni Donald Trump sa US. Nagkaroon sila ng mga processes eh para maghanap ng mga leaders na tatakbo at during the midterm elections at doon nag-appear yung mga tao tulad nila AOC. Di ba? Baka kailangan meron din tayong pag-prepare for that kind of process. Nagpapatakbo tayo ng mga tao down the line, hindi lang sa ulo. Meron kang Senate, meron kang tatakbo sa House, meron kang tatakbo sa local governments. Kasi if there's one thing that has also been made clear dito sa nangyaring ito, yung bulok hindi lang confined dyan sa isang aspect ng gobyerno eh. Di ba? Buong gobyerno talagang permeated. Pero pag gagawin mo yan, dapat sinisimulan na ngayon. Kasi habang proseso ng consultation, organizing. Dapat next year, actually, ginagawa na natin yan. Parang primaries. Hindi pa kasi primaries, parang competitive pa eh. Parang ano lang, search process ba? Yung maghahanap ka Town na, hall meeting, maghahanap ka na ng mga leaders. nomination. Kasi ako, I refuse to believe na wala. I heard may movement toward that. Ang kino-consider nila is Bam, Kiko, Lenny, and Risa. Then they would check kung sino yung may best chance to go head-to-head against Sara Duterte. Pero feeling ko bago nila isama sa listahan, dapat nag-agree muna yung tao. Oo. I think nag-agree naman. Okay. Hindi ko na alam. Mukhang si Lenny hindi. Hindi ko na alam siya. Si Lenny hindi. Basta ngayon, malinaw, it is an age of disruptors. Hindi lang dito, sa ibang bahagi ng mundo. May imagine mo ba isang democratic socialist magiging mayor ng pinaka-capitalistic city sa buong mundo? New York, si Mandani, di ba? With the most number of billionaires, no? Sen, pag age of disruptors, pwede ba yung nagra-rap? Pwede. Kasi ang corny ng joke ko kasi Pwede. R&B. Hindi, nagulat ako nung nagparap Pinilit ko lang yun eh. nagparap contest kami. Nasa namin mga 100 ang sasama. Yung host namin, Moro Beats. 5,000 ang nag-participate to sa rap contest. Hindi mo ba alam, malaki yung community. Tapos magagaling, no? Ako hindi ako mahilig sa rap eh. No? Sa sarap, hilig ka. Ang tingin ko dyan, lumpen na ako yan eh. Lumpen culture, no? Oo. Grabe ka naman. Magagalit sa sexo. Hindi, akala ko lang mga Lang na inaaway pwede naman ako yan, no? mali, mga jeng-jeng. So ngayon, namulat ka na. Jeng, jeng. Nabuksan na ang mata mo. Oo, sana na ako niya na, it's a progressive project. No? No, pwedeng kasama to sa vanguard. Sa vanguard ng pagbabago dahil nakikinig ang mga tao eh. Tapos tagos sa puso nila yung mensahe. Diba? So, yan, mahalaga yan ngayon eh. Ngayon, inga masaka dito sa pinag-uusapan natin eh. Parang we're left with two choices. Si Marcos tsaka si Duterte. Well, in fact, hindi man tayo nagkukulang sa mga much better choices. It goes back dun sa reality na sila may control sa resources. Yeah. Resources, institution, power. Age of disruption to, makakatulong yun lang yung disruptive leader. Ano yung control na yun, hindi magbabago, hindi mawawala. Yeah. So, there has to be a break somewhere. Yun yung role ng disruptors. I-break yung ganyan na parang hindi mo na kayang baguhin. Parang revolution sinasabi mo. Electoral revolution nga. Hindi kung meron organic support, hindi mo pipigilan eh. Kaya, kung talaga siya yung sinusuportahan ng tao, sa nakikita, ba't kami mag-stick dito sa bobo na magnanakaw? Hindi, ngayon ko lang nakita ulit yung ganitong klaseng ethos since the EDSA 80s movements. Ngayon mo lang nakikita na pagsakay mo ng Grab, nakikinig yung driver dun sa political discussion. Yeah. Pagpunta mo sa kanto, yung mga nag-iinuman, pinag-uusapan yung politika. So, ano naman yun? No, ibig sabihin, ngayon ko lang nakita ng ganyan uling concern eh. Dati, indifferent, apathetic, survival mode lahat eh. Nandun pa rin yun. Pero ngayon,
merong element na oy, kailangan mag-participate kami rito. Oy, kailangan alam namin ito. Uy, kinakailangan may gawin kami. Yun yung kinakailangan ang leader. Kailangan i-harness yun. At yun yung medyo kulang pa. Kaya malaki problema natin sa 2026. Kaya next year dapat. Kung hindi malaki problema natin, di wala tayo ngayong 4 dito kumakain ng fishbowl. Dapat steak, no? Oo. Seryoso na usapan eh. Hindi, kaya naman, ako naman kasi, pinagbumulan ko. Kung sa 2025, ang daming mga, di ba, huge political upheavals. 2026 will also have room for yung mga ganon. Yeah. Baka nga mas malalaki pa. Exactly. Diba? Pero in a way, 2026 will determine 2020. Yeah. Tama. Kumbaga by Diba? 2027, dapat the contours of the battle lines Are clear. Malinaw na. Yeah. Dapat Pero yung- pala, ginawan ko to ng bagong Christmas song. Saka dapat mag-step up na kung sino man yung leader na yun sa 2026. Pakantahin kita ulit. Masyado nang late pag 2027 pa. And Totoo yun. nandun na naman yung possibility na maka-hijack yung ulo. Sabi niya, makakabuo ng 12, di ba? Kahit paano. Yung 12, wala, confident ako ron. Ang problema yung ulo. Maka-hijack yan. Yung local, kailangan ayusin. Local, national yan eh. Diba? Pero yung pinakaulo, ang crucial. In this system na very strong yung president. Yun yung tunay na bibingka. Totoo naman Kung yun. makaka-elect ka ng isang strong activist leader, tapos medyo meron kang Support. critical mass sa baba. Itong mga problema ay may chance na masimulang baguhin. Ikaw, Senator, hindi ka ba natititillate yung idea ng pagtakbo? Hindi, sa iba ako natitintin. Huwag mo pasagot, huwag mo nang I was pasagot. expecting that answer. Pinag-date ko siya. Pero yun nga, ang requirement din nun, na hindi pwedeng makakalimutan, yung magiging leader mo, na asahan mo maging presidente, also has to have yung ganong perspective. Na pag ako na ang nandyan, itutulak ko yung mga malalaking mga changes na kailangang mangyari. Ibig sabihin, yung pagtakbo niya, dapat hindi beholden sa ano. Exactly. Kahit na sino. Negosyo. Saka malinaw yung social contract. Na ito yung agenda eh. Tsaka yung Kailangan team. magbago eh. Mahalaga yung team. Kung sino yung mga magiging Tao na kasama. nakaligid sa Perfecto kanya. eh. Tama. Di ba? Tapos napakalawak ng problema. Kinakailangan mo ng isang malawak na solusyon na hindi mo kaya ibigay on your own. So yung team will be very important. Tama. Yung selection ng first cabinet mo will be very, not only defining, very decisive. So kung ano si Shelly Magna yung presidente, meron bang posisyon yung Ronald Llamas doon? Bureau of Fire. Pinapatay ng mga sunod. Ng mga sunog. Kala ko MTRCB. Kala ko taga-sindi ng mga trapo eh. Akala ko, yung PIA chief sa Kaya BJMP, ganon. Yan mo kung huwag ka ni Shelo. Communication set. Tapos tayo kayo nag-aaway ng sisigaw. Mali yan! Spokesperson sa Malacanang. Hindi, maganda yun. Ang presidente ka, tapos yung dingding ng Malacanang, puro performance indicators. Tapos linggo-linggo. Meron ka mga- Pupuntahan mo yung mga iba-ibang ahensya. Video wall Oh, doon, di ba? micromanagement. Video wall ka ron, di ba? Tapos sinisita mo yung saleta ko, sinisita mo yung mga congressman tsaka sa Ako na nga yung magpapaliwanag dyan. Eh yung asshole na Christian Esguerra, sa mula na ganyan. sa PIA ng Eastern Samar. Pwede na ako doon. Bakit Hindi Eastern before. Samar of all places? Ano ka ganun na? Uy, wag ka ha! Meron na silang ano doon, open infra sa Eastern Samar. talaga? Pumasa. Sa Borongan ba yan? Hindi. Can Avid, Eastern Samar. Ay, usap lang yung- Batas na. O, usap lang, yung Alan Herma, huwag niyo na papasukin sa gobyerno. Doon lang siya sa pan. Tsaka sa buong Laguna. Talaga? Oo, pumasa. Grabe si Shelo, no? Wala sa gobyerno, o wala na sa gobyerno, pero nakakapagpasa ng batas. Kinukulit ko nga si Vice Gov ng Bulacan eh. Ang kulit kasi, di ba? Mahanap na yata si Senedo ng mga kalansya. No? Mga kadate niya eh. oh. Malayo ba yung lunch mo? Sa Makati. Global. Wow, parang hindi traffic ah. Ano ba kalsada to? Roses at saka... Roses to. Tapos on the way na daw siya. Eto, ebidensya ng pagsisinungaling niya sa mga kalansya. On the way na raw siya eh. No, nakaupo pa dito.
So lahat ng mga sinabihan niyang on the way na ako sa nakaraan, ito yung example. On the way. Okay, sige. So, we would have wanted to wish you a Merry Christmas. Parang ang lungkot naman eh. Ang lungkot ng ending At eh. least hindi tayo pinakanta ni Cielo. Alala mo yung nakaraang Pasko? Hirap na. Hindi natin nakasama si Barry nun eh. pinapalipsy. Gagawa ka ng bagong kanta. Oh, grabe Sing. yun, oh. Pati si Krista na Ano kinanta mo? nabudol. Original Christmas song. Oh, tapos ano siya, meron sila recording studio. Oh. Si Sen Edo kumanta? Yeah. Yung linya doon kahit sintonado, diba? Yun talaga yung timing. Oh, Ganun pa ako eh. Hayop, parang rap. Spoken word. Hindi siya na-convince na dapat i-respect yung rap. Pwede nga pala ilabas pa. Kasi direct experience. Oo. Pa rin yung message ko eh. Ayan, so hindi masyado maganda hinaharap natin pagdating sa politika at sa ekonomiya. Pero of course, hope springs eternal and hindi naman pwede mag-hope ka lang na wala kang pinaplano, wala kang ginagawa. No? So nasa atin din po yan. And if you want the system to change, if you want new leaders in 2028, you have to work hard for it. And if you think you can do it, you must step up to the plate. Yung iba nag-aagam-agam, di ba? Yung may iba nagpapatumpik-tumpik. Leadership. Sila. We need a take charge leader sa 2028. Okay? Take charge, step up leader. Messages. Si Attorney Barry muna. Ako, huwag tayong masyadong ma-depress. Madami mga hinaharap na problema. Pero tingin ko din, there is an unprecedented level of opportunity dahil dun sa crisis na ito. For the first time, diba, nagiging bukas or at least pressure ang mga nasa poder na kahit paano pagbigyan yung mga matagal na natin tinutulak. Anti-dynasty, for example. So ako, take full advantage of yung espasyong ito and gamitin nating springboard para sa mas maayos talagang gobyerno in 2028. Senedo. Kabataan, kabataan, kabataan. Yan, mag-step up lang yon. Itong 3 to 4 million voters per year, new voters. Itong nakaraang 3 taon at itong parating na 3 taon, yung 3 to 4 million na yan will be very decisive. At na indicatively na ipakita nila yung kanilang strength dito sa nakaraang midterm. No? Pero hindi pa siya talaga full-blown. Sana papuntang 2028 ay sumabog yan into an electoral revolution. Yung aming henerasyon, Gen Z and Millennials, may mahalaga. Mukhang na-confuse ka yata dun sa ibig sabihin ng mga generasyon na yun. mga food Pero- dito sa... Sige. Mali yata yung sinabi, Gen Z tsaka Millennials. Yun yata yung nililigawan. Yes. Yun din ang naisip ko na sinabi niya kabataan. Diba? Ang problema rito, pag magle-level up ka, batakin ka pa babae. Diba? Talagang crab mentality. Ay, ko. Naging part na ng collective. Ano ba yung ingredient nung kikiam na to na minunguya ni Sen Edo? Ang hirap kasi pag ang daming skeletons in the closet. Diba? Commissioner Bing, maraming bala. Naalay lang na namin sa'yo. Di ba na, no? Sa dulo. Si Prof. Shelo. Si Prof. Shelo talagang professor yan ha. Full professor. Hindi siya Hindi lecturer. title. Hindi instructor. Dami pala level dyan ang mga upukan na yan dito Hindi, sa tsaka UP. ano, iba, very cautious ka sa academe, no? Huwag ka magpapatawid ng professor na hindi ka professor. Assistant prof, associate. Ako, assistant lang ako. Hindi makarelate yung mga dropout na katulad namin. Drop out eh. Sige, si Professor Shelo. Hindi, yung sa akin lang naman, like ko nga sinasabi, if the government fails, the people suffer. 'Di ba? Kaya kahit ayaw natin yung gobyerno, yung mga programa na ini-implement nito, tayo kasi maapektuhan eh. So you continue to engage and continue demand for programs na magiging kapakipakinabang sa atin. But at some point, we also have to take charge and change government for the type of government that we want it to be. Diba? So yun na yung 2028. But between 2028 and now, 2 taon pa yun eh. Haba pa nun. Matagal pa yan. Ang dami pang ospitalisasyon, ang dami pang edukasyon, ang dami pang infra na pag-uusapan. So, ako natutuwa ako kasi people continue to engage. Very, very active sa social media, whether nag-agree kayo sa akin o hindi. Pero ang hamon ko lang, itaas natin yung level ng diskurso. 'Di ba? Kasi yung pagtataas ng level ng diskurso ang nagde-define ng kung ano bang polisiya at programa yung isusulong din ng gobyerno natin. Papunta na po, papunta na. No, yan, nandito na po sa kanto, di ba? Nililigaw pa po. Kanto ng oblation. Okay na? Okay. Hindi, para huwag niyo kalimutan. Basta yung mga magnanakaw ng mga senador at mga congressman ngayon, huwag niyo kakalimutan.
Okay? Mahirap kasi pag naging maikli memory natin. Oo, kasi babalik na naman eh. Babalik na naman. Lalo yung mga recidivist, yung mga paulit-ulit. Yung mga... Strike 3 na nga yung iba eh. Oo, grabe. Next time, trillion na yan. Nakapal ang mga mukha nyo, ha? Merry Christmas sa inyo in jail sana. Okay? Okay, maraming salamat po. Thank you for watching our special Christmas episode. Ganang araw po sa inyo mula rito sa UP. Yes. AS. Palma Hall. FC pa rin ba to? FC. Pero iba na itsura. Salamat. Salamat. Sige, sige. Merry Christmas. Christmas. Happy New Year. Christmas.